Breaking news mga kabayan, former President Rodrigo Duterte ipinasok na sa kulungan sa The Netherlands. Ano kaya ang sunod na mga mangyayari? Pangalawang breaking news, United Kingdom at France. Pinag-uusapan ang potensyal na pag-atake sa Russia. Pangatlong breaking news, President Donald Trump at President Zelensky babalik na sa pag-uusap. Ano kaya ang pag-uusapan nila? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pumayag ang Estados Unidos noong Martes na ipagpatuloy ang tulong militar at intelligence sharing sa Ukraine. Matapos ipahayag ng Kiev na handa itong suportahan ang mungkahi ng Washington para sa isang 30-day ceasefire sa Russia. Matapos ang higit sa 8 oras na mga pakikipag-usap sa mga opisyal ng Ukraine sa Jeddah ng Saudi Arabia, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na dadalhin ng Estados Unidos ang alok na ito sa Russia at nasa kamay na ng Moscow ang kanilang pasya. Ayon kay Marco Rubio, nais naming sumagot ang Russia ng oo as quickly as possible upang makapagpatuloy kami sa ikalawang yugto nito na kung saan naroon ang mga real negotiations. Ang Kremlin ay nagsimula ng isang full-scale invasion sa Ukraine 3 taon na ang nakalipas at ang Russia na patuloy na umaabante ay hawak na ngayon ang humigit kumulang 5 bahagi ng teritoryo ng Ukraine, kabilang na ang Crimea na inangkin nila noong 2014. Sinabi ni Rubio na nais ng Washington ang isang full agreement sa parehong bansa na Russia at Ukraine sa lalong madaling panahon. Bawat araw na lumilipas ay may mga namamatay, binobomba ang mga tao, maraming tao ang nasasaktan sa magkabilang panig ng labanan. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung paano tutugon ang Moscow. Sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na open siya sa isang discussion ng isang peace deal, ngunit paulit-ulit din na sinabi na siya at ang kanyang mga diplomats ay against sa isang ceasefire at ang hinahanap nilang kasunduan ay ang deal na magsi-safeguard sa long-term security ng Russia. Sinabi ni Putin sa kanyang Security Council noong January 20 na hindi dapat magkaroon ng isang maikling tigil putukan. Hindi ito isang pahinga para magtipon ng mga puwersa at mga arsenal upang magpatuloy ang labanan, kundi isang pangmatagalang kapayapaan. Sa iba pang mga balita, nagtipon ang mga kinatawan mula sa mahigit 30 mga bansa sa Paris upang talakayin ang pagbuo ng isang international force na may layuning pigilan ang mga posibleng agresyon mula sa Russia, kasunod ng isang tigil putukan sa Ukraine. Ang pulong na pinangunahan ng United Kingdom at France ay nakatuon sa pagtatatag ng isang security framework na maaaring magsama ng mga military responses kung magkaroon ng paglabag sa tigil putukan. Ayon sa Associated Press, isa sa mga pangunahing panukala na tinalakay ay ang pagpapadala ng mga peacekeeping forces na armado ng mga heavy weaponry at stockpiles ng mga armas na maaaring magamit sa loob ng ilang oras o araw. Ang plano na suportado ng London at Paris ay nagsasama ng posibilidad ng isang direct at immediate strikes sa mga assets ng Russia kung sakaling mabigong sundin ng Russia ang mga tuntunin ng ceasefire agreement. Binanggit ni Pangulong Emmanuel Macron ng France na isa sa mga dumalo sa mga pag-uusap na ang mga talakayan ay isinasagawa sa isang close coordination sa NATO, bagamat kapansin-pansin naman na wala ang Estados Unidos sa pulong. Ang mga opisyal mula sa mga member state ng NATO, mga Commonwealth nations, Japan at South Korea ay inimbitahan upang magbigay ng suporta sa initiative sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga troops, weaponry at iba pang forms of assistance. Ang proposal ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang matiyak ang stability ng anumang future ceasefire agreement. Ilang mga Western officials ang nagmungkahi na ang unang yugto ng plano ay maaaring magsama ng pansamantalang freeze sa mga hostilities sa loob ng 1 buwan na magbibigay daan sa mga confidence-building measures.
Samantala, sa iba pang mga balita, pumasok si former President Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution o Scheveningen Prison kung saan siya ay ikukulong habang hinihintay ang paglilitis ng International Criminal Court para sa mga di umano'y crimes against humanity sa panahon ng kanyang administrasyon laban sa mga drug-related crimes. Dinala si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution o Scheveningen Prison noong 7:34 ng gabi o 2:34 ng madaling araw sa Pilipinas. Siya ay sakay ng isang itim na sasakyan. Ang mga taga-suporta na nagtipon sa labas ng bilangguan ay sumisigaw ng "We love Duterte" and "Bring him back" habang pumapasok ang convoy sa pasilidad. Ang eroplanong nagdala kay Duterte sa Netherlands ay naglanding sa Rotterdam The Hague Airport noong 11:54 ng gabi sa oras natin. Ang 79-year-old former leader ay na-hand over sa ICC noong Miyerkules matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte laban sa kanya, kaugnay ng kanyang malupit na kampanya laban sa droga. Ang arrest warrant ng ICC ay nagsasabing bilang Pangulo, si Duterte ang lumikha, nagpondo at nag-armas sa mga death squad na nagsagawa ng pagpatay sa mga hinihinalang gumagamit at nagbebenta ng droga. Dagdag pa rito, siya ay inaresto ng mga otoridad ng Republika ng Pilipinas alinsunod sa isang arrest warrant na inilabas para sa mga kasong pagpatay bilang crime against humanity. Siya ay dadalhin sa isang judge ng ICC sa The Hague sa mga susunod na araw para sa isang unang pagdinig.
Medyo guys, sinalis na. Oh, naway pa na yan, oh. Bukon ni. Natunga ni, Cagayan o Davao. Daghan. Yeah. Ugma o karon na siguro maabot si Vicky Sara. Hello. Doon pa sa dulo. Halika kami. Nandun kayo sa loob. Ano ko siya? Sige, nakita nga namin doon, oh. Dalawa. Hindi yata yun. Sa dalawang matan yun. May dalawang arena. Oo, kanina? Ayan na. Tinang ako. Ang bilis eh. Ayan yung dalawang. Sobrang bilis talaga yun niya. Ang bilis yun. Tapos, pasensya na. Ayan yung dalawa. Pwede siya. Yun nga. Baka yun na nga. Kasi tayo rin kanina. Natakbuhan kami. Baka yun na yun. I-WhatsApp ko na lang po. Sige ma? Ano kailangan? Box na
Thank you.